nga ba ang dapat nating paniwalaan? Welcome sa another episode ng Balita o Bali-Balita, isang podcast na naglalayong busisiin ang mundo ng impormasyon. Ako ang inyong host, si Von, and kasama natin ngayon si Kirsten and si Beth. Say hi, guys! Sa episode ngayon, pag-uusapan natin ng malalim ang pagkakaiba ng social media influencer at saka yung mga journalist. Okay, so sa tingin nyo, sa panahon ngayon, mas relevant na ba yung journalist? Mas relevant ba yung mga journalist ngayon para sa mga tao? Para sa akin, ngayon hindi na eh. Kasi talagang kita mo mga nanonood ng balita, hindi na sila gaano nanonood, di ba? Kumbaga yung importante sa kanila, makanood lang. Tapos, share na nila agad. Kahit hindi natin natapos yung sinasabi ng talagang share nila. Kaya minsan talaga makang-fake news sa panahon ngayon, di ba? Kaya mostly ginagamit na sa masamang paraan ng social media. Kaya medyo nakakaawa din yung mga journalist na nagpapakahirap para magdala ng balita sa atin. Tapos, yung iba hindi na sila kaniniwala. Ngayon nga. Para sa akin, hindi na din talaga eh. Kasi personally sa akin, di ba parang mas nanonood na tayo sa mga TikTok, sa YouTube, kung saan mas madaling makapanood. And minsan mas naglalaan na tayo ng time doon. Ay, mas na-entertain na tayo sa mga fake news, sa mga bad news. Kasi, di ba, mas exciting pakinggan kung ano ba talaga yung nilalaman nito eh. Well, sa mga normal na news, parang ang tayo boring interested ako. Pagka-journalist kasi yung nagsabi, parang sobrang seryoso nila na talagang ganyan. Tapos samantalang yung sa mga social media, parang kung ano-ano pa yung edits na ginagawa para entertain. Kasi may kita mo, kung di sila magsaseryoso, paano sila paniniwala ng tao, diba? Kaya may kita natin na dapat seryoso sila at dedicated sila sa trabaho. Although, ang sad din, no, na parang yung journalist ngayon, sila pa yung parang hindi na natin pinapansin, diba? Which is yun naman dapat yung pinapaniwalaan natin kasi sila yung nagpa-fact-checking, sa kanila yung mga totoong information, diba? Eh, kasi diba, mga Gen Z, ayan, lagi nang nasa cellphone, hindi na nag-TV, diba? Wala na tayong pakialam sa mga hindi na naglilipat ng channel. Sila tayo nakaposa sa gadgets, diba? Unlike before, gabi-gabi, nabangan 24 oras, diba? TV Patrol, laging ganun. Eh, yung mga naman, social media influencer. Gano'n na sila ka-relevant ngayon. Aside, kanina sinabi niyo na nga na mas angat na sila kaysa sa mga journalists, di ba? Tingin niyo may mga good side din ba yun? Yung pagiging nila? Like, sila na yung parang 50-50. May good side and bad side. Kung sa good side, entertaining sila. Maganda sila panoorin. Pero sa bad side nila, minsan yung mga sinasabi nila hindi nakapanipaniwala. Di ba, kilala naman tayo sa feeling magiging scripted, sa mga ganap, di ba? And may matututunan naman tayo sa kanila dahil minsan mas doon tayo nakaka-relate yung mga lifestyle nila, sa travel, which is mas entertaining na mapanoodin. Hindi tulad sa mga balita na masyadong seryoso, no? Na sa ating mga Gen Z, mas gusto natin yung entertaining, diba? Pero thankful pa din tayo dapat sa mga journalists na nagpapakahirap na maghayag sa atin ng mga, katulad may mga bagyo. Oo, diba? Talagang mag-sila sa mismong place, nakapayo, nakalingko, talagang on the live na nag-video, diba? Grabe yung dedication talaga sila. Kaya nakaka-proud din. Mapanood sila ng gano'n, diba? Kasi buhay na nila ang inaano nila para mapagdala lang ng balita sa atin. So may mga message ba kayo para sa mga nanonood sa atin ngayon para, iwas fake news, iwas palaganap sa fake news? Kaya siguro ang message ko lang sa mga tao, laging mabusisi at mapanuri sa mga nababasa sa social media at sa mga napapanood. Lagi rin manood ng balita kasi nandun ang katotohanan ng mga sinasabi ng journalist. Lalo ngayon malapit na ang eleksyon, so lalabas ang mga hindi naman karapat-dapat na impormasyon mabasa. Parang naman yun. Parang may pinaparinggan tayo. Wala. Ito na aking safe spot. Okay. Ako naman, at the end of the day, importante na, tama, sabi nga ni Kuya Ben na maging mapanuri tayo dahil sa social media madami talagang fake news eh. Dapat humanap talaga tayo ng lehito mong source pagdating sa paghanap ng mga impormasyon. Yun na. Okay. Pero
guys, hindi naman namin ginagawa tong podcast na to para mag-throw ng hate sa mga social media influencer. Gaya na nasabi nila kanina, may mga good side naman sila. Pero dapat talaga, pag katotohanan yung hanap natin, di ba? Doon tayo pupunta sa mga journalists, sa mga nagpa-fact check talaga. So, ayun. So, ayun na nga, doon na natatapos ang episode na to. Bena and Chris, thank you so much sa pagpunta sa podcast na to. Thank you. And huwag kalimutang i-like and subscribe ang podcast na ito para sa mas makabuluhang usapan. See you sa next episode. Hanggang sa muli. Bye! Bye! Bye!